Alleluia, 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 Alleluia. Diyos na maaasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kaniyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna pong lahat. Maulang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ano ba ang lebadura? Ang lebadura ay kemikal na ginagamit bilang pampaalsa ng tinapay. Bakit po ginamit ni Jesus ang lebadura? Dahil po sa lumang tipan, ang lebadura ay sumasagisag sa kasalanan. Kaya po kung inyong maiisip, ang tinapay na ating tinatanggap sa banal na misa ay tinapay na walang lebadura. Pagpapakita sa kasalanan versus kabanalan. Bakit ito sinabi ni Jesus? Dahil ang lebadura ng mga Pariseo ay pagpapaimbabaw, hypocrisy, pretending somebody
Who is not? Pagkukunwari, pagpapaimbabaw. Bakit ito nakita ni Jesus? Bakit ito ang kaniyang sinabi sa kaniyang mga alagad? Dahil nakita niya at naranasan mismo ng ating Poong Jesus Nazareno ang makisalamuha sa Pariseo at makita ang laman ng kanilang isip at ng kanilang puso. Dahil ang mga Pariseyo'y mga taong aral. Ang mga Pariseo minsan ay tinatawag ding teachers of the law o expert sa batas. In short, mga abogado, mga attorney na alam ang batas. Pero sa kabila ng kanilang pagiging matalino at alam ang batas, hindi nila ito ginagawa. Iba ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Kaya tinawag sila ni Kristong mapagpaimbabaw, mga ipokrito. At ito ang lebadurang nakikita sa kanila. Ito ang umaalsa sa kanila. Ito ang nakikita at nararanasan ng mga ordinaryong mga taong nakapalibot sa kanila. Dahil alam nila ang batas, ang pinahihirapan nila'y ang mga maliliit. Kaya nga binigyang pansin ni Jesus na kayo'y mahalaga. Kung mahalaga ang mga ibong maya, mahalaga kayo kesa dito na binibigyang diin ni Jesus. Hindi kayo pinabayaan ng Diyos kahit ang inyong mga buhok ay bilang ng Diyos. Lahat tayong sumusunod, naniniwala, yumayakap, sumasandal, nagsusumbong, umiiyak sa mahal na Poong Jesus Nazareno, kilalang kilala niya tayo. Bakit? Dahil ito naman ang lebadurang pwede nating ipakita sa Diyos. Makita nawa sa atin hindi ang lebadura ng pagpapaimbabaw, kung hindi lebadura ng pagsasabuhay ng itinuturo ng Diyos. Pwede nating baguhin, pwede nating ibahin ang perception ng lebadura na hindi na lamang ito tungkol sa kasalanan, kung hindi tungkol na ito sa mabuting bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. At kung ito ang ating gagawing lebadura, makikita natin kung paano rin makikita sa ating sarili ang pag-alsa ng mabuting gawa at ng mabuting salita. Si Jesus na nagpakita ng unang-una na tayo'y mahalaga sa Kanya, nangangahulugang tayo rin ay magpahalaga sa buhay, kabanalan, pag-ibig at hiwaga ng Poong Jesus Nazareno. Sana'y makita sa atin ang lebadura ng pag-ibig. Makita sa atin ang lebadura ng pananampalataya. Makita ang lebadura ng honesty o pagiging totoo. Lebadura ng pagpapatawad
lebadura ng pagtanggap, lebadura ng awa ng Diyos. Anong pipiliin natin? Ano ang dapat makita sa atin? Gusto natin sa pagpapahalaga ng Diyos, sa pagtawag niya sa mga kaibigan niya, tayo rin ay kaibigan niyang kaniyang pinahahalagahan. Lahat tayo'y pinakikinggan. Lahat tayo'y niyayakap ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Atin lamang pong ilapat. Ilapat natin ang ating pananampalataya sa Diyos at sa pamumuhay natin sa araw-araw. Huwag nating hayaang makain tayo ng pagpapaimbabaw ng buhay. Mahirap maging totoo sa harap ng Diyos. Hindi tayo makapagtatago sa Kanya. Maaaring pwede nating pagtakpan ang mga bagay na ayaw nating makita ng iba. Pero kitang-kita ng Diyos kung anong itinatago natin sa ating sarili. Kaya sa harapan ng Diyos, alam niya at kita niya ang lahat. Simple lang ang kaniyang hinihintay sa atin. Ang maging totoo sa lahat ng bagay kahit mahirap. Mahirap pong maging totoo. Maraming magagalit sa iyo. Iiwanan ka ng iba dahil sa iyong pagiging totoo. Iiwasan ka ng iba dahil sa pagiging totoong iyong ipinapakita. Pero whatever the truth has come, kailangan nating yakapin sapagkat si Kristo ay katotohanan. Walang pwedeng magtakip kahit na ang kayamanan patuloy na ninanakaw. Pangsamantala, pero ang katotohanan ay hanggang sa kabilang buhay. Pagsusumikapan natin, gagawin nating ang makita ay lebadura ng kabutihan. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.